Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rose at nais kong ibahagi ang isang kwento na matagal ko nang pinagdadaanan. Kung iisipin ko, lahat ng nangyari ay tila mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Pero sa kabila ng lahat ng sakit at ligaya, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagkatalo. Hindi ko alam kung paano ko nasimula ng kwentong ito, pero alam ko lang na sa mga sandaling iyon, ako'y nabigyan ng pagkakataong makita ang aking sarili sa harap ng mga magkasalungat na damdamin. Nagsimula ito ng isang gabi na akala ko'y magiging karaniwan lang. Magkasama kami ni Ninong sa isang lamay, at dahil magaan ang inuman, nagsimula siyang magkwento ng mga alaala. Tawa, kwento, at mga halakhak. Pero sa isang iglap, naramdaman ko na ang titig niyang hindi ko matanggal sa aking balat. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang pakiramdam. Parang may humihip na hangin sa katawan ko. At ang bawat titig niya ay nagdudulot ng kakaibang init. Parang tinutukso ang aking puso. At hindi ko maalis ang pakiramdam na ako'y nilalaro ng tadhana. Habang patuloy ang kwentuhan, hindi ko na namalayang lumapit siya sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng katawan niya sa likod. It was slow, almost imperceptible, but it was enough to make me shiver inside. Hindi ko kayang ilarawan kung paano ang puso ko ay sabay na tumitibok ng mabilis at kalmado. Parang may mga tanong sa aking isipan, ngunit natatakot akong itanong sa sarili ko kung ano ang nararamdaman ko. Pinilit kong magpakatatag, magpatawa, at magpakasaya, ngunit ang mga mata ni Ninong ay hindi tumitigil sa aking mga labi. Hindi ko na kayang itago pa ang init na nagmumula sa kanyang tingin. Hindi ko na matandaan ang eksaktong mga sinabi niya, ngunit ang mga kamay niya, bawat haplos, ay parang nag-aapoy sa aking balat. It was slow, deliberate, and I couldn't pull away. Wala na akong nagawa, kundi hayaan ang sarili kong malunod sa kakaibang init ng katawan na hindi ko kayang ipaliwanag. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha sa akin, at sa mga sandaling iyon, parang wala na akong magawa kundi huminga ng mabigat. Hindi ko na kayang itanggi pa. Ang hangarin niya ay malinaw, at ako ang pinili niyang laruin. Nasa isip ko pa rin ang mga tanong. Bakit ako? Bakit hindi siya? Pero sa bawat haplos ng kamay niya, sa bawat salitang binigkas, naguguluhan ako. I couldn't resist anymore. I didn't want to resist anymore. Hindi ko na mabilang kung gaano katagal kami nang magkasama. Lahat ng nararamdaman ko ay mabilis. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ngunit sa bawat dahan-dahang pagdampi ng labi niya sa aking leeg, parang nawawala ang lahat ng pagdududa ko. Wala akong magawa kundi sundan siya, sumunod sa mga hakbang na hindi ko na kayang ipaliwanag. He wasn't forcing me, but the way he made me feel, his touch, his eyes, made it impossible for me to pull away. Ang init na dumadaloy sa bawat paghipo niya ay parang ilog na dumadaloy sa aking katawan. Hindi ko na alam kung paano ko napagod ang sarili ko sa pagkakaroon ng mga tanong sa aking isipan. I wanted him more than anything else. My body was giving in, and my heart was screaming for him. Every touch felt like a burn, but a burn that I craved. Tumingin siya sa aking mga mata. Ang mga mata niyang puno ng init at pahiwatig. At sa bawat titig niya, natagpuan ko ang aking sarili. Ang mga kamay niyang nagsimula nang maglakbay sa aking katawan ay tila hindi na matitinag. Ang lahat ng ito ay isang pagsubok ng aking mga nararamdaman. Ako ba ito? Ako ba ang nangyaring ito? O baka ako lang ang nagpadala sa kanyang mga galak at pakiramdam ng pagmamahal? Hindi ko alam kung ano ang nangyari.
Isang gabing puno ng mga tanong at lihim. Ngunit hindi ko kayang ilarawan ang mga nararamdaman ko. Kasama si Ninong sa gabi ng aking buhay. Pero sa huli, ako ang nagtakda ng landas na tatahakin ko. Wala nang makakapigil sa akin. Hindi ko pa rin alam kung bakit ang gabing iyon ang nagsilbing simula ng lahat. Alam ko lang na, sa gabing iyon, isang lihim ang isinumpa. At ako'y naging bahagi ng isang kwento. Kumpare ko, hindi ko na kayang pigilan pa. Lahat ng mga linggong nagdaan ay puno ng mga tingin na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga sandaling magkasama kami, kahit hindi namin inaamin, ang init ng bawat galak at tawanan ay may kakaibang elektrisidad. Bawat pagsulyap mo, bawat pagkikita, tila may luhang nakatago na ngayon ay muling gumising sa aking katawan at isipan. Hindi ko na kayang magpigil pa, hindi ko na kayang magtago. Dahil sa gabing ito, ipinahayag ko sa kanya ang nararamdaman ko. May mga salitang dahan-dahan kong binanggit. Hindi ko na kayang pigilan pa. Kumpare, nagsimula ako. Ang boses ko ay puno ng kabang hindi ko maipaliwanag. Alam mo, matagal na akong naghihintay. Naghihintay ng isang bagay na hindi ko na alam kung makakamtan ko pa. Tumingin siya sa akin, mga mata niyang puno ng hindi maipaliwanag na tingin. Para bang tinatanong ang aking mga salita, ngunit walang kasagutan. Habang binabanggit ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang kanyang presensya. Ang mga mata niyang tila hindi umiwas. Ngunit may isang bagay na nagsasabi sa akin na may kabuntot itong hiwaga. Nararamdaman ko ang bawat kibot ng aking katawan, ang init na dulot ng aming magkaibang mga tingin. Ngunit may isang distansya na hindi ko kayang abutin. Bakit ganito? Bakit siya tila nariyan, ngunit hindi? Habang ako'y nagsasalita, hindi siya agad sumagot. Walang patlang ang mga titig namin. I felt his gaze, parang isang apoy na dahan-dahang umiinit. Ang katawan ko ay parang may sariling buhay na hindi ko kayang kontrolin, at sa bawat segundo, hindi ko na alam kung alin ang totoo at kung alin ang isang panaginip. Nagdadalawang isip na ako, ngunit nagpatuloy pa rin ako. Hindi ko kayang magsinungaling pa, kumpare. Nandyan na ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magtago pa. Wala siyang imik. Tumahimik siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa akin. Ang mga kamay ko ay hindi ko na kayang pigilin at sinubukan kong magtangkang lapitan siya. Ngunit siya'y umatras ng bahagya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit hindi siya kumilos? Bakit hindi siya tumugon? Mayroong isang init na nararamdaman ko sa pagitan namin. Ngunit ang distansya na ibinukan niya ay nagpaligaya at nagpasakit sa puso ko. Ang puso ko ay parang sasabog. Ang mga salitang ipinaglalaban ko ay tila nagiging kalat sa aking bibig. Ngunit, naramdaman ko na may isang kuryente sa hangin. Ang kanyang katawan ay tila may galit na kinikimkim, ngunit hindi ko rin mabasa. Hindi ko siya kayang basahin. Hindi ko alam kung siya ba ay natutuwa o naguguluhan. Ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang matinding tensyon. Hindi siya kumilos. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin, at ako naman ay walang magawa, kundi maging tahimik. Ngunit ang kanyang mga labi ay nagbukas ng dahan-dahan, at sa mahinang tinig sinabi niya, "Rose, hindi ko alam kung paano ito magiging. Pero, hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa atin." Parang siya rin ay napapaamo ng kasunod na paghinga. Ang tinig niyang nagsimulang magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malayo. Ang mga salitang iyon ay may kasamang kirot. Para bang pinatigil niya ang puso ko sa loob ng ilang segundo, at ang buong mundo ay nag-alinlangan. Ngunit ang mga mata niyang iyon, ang malalim na tingin na hindi ko maipaliwanag, ay nagbigay sa akin ng isang sinyales na
ang ating mga kaluluwa ay magkakonekta. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras, hindi pa siya handa. At hindi ko rin sigurado kung ako ay handa na rin. At doon, sa tabil ng gabing iyon, naramdaman ko ang paglisan ng init sa pagitan namin. Ang katawan ko ay tinamaan ng malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ngunit sa puso ko, naroroon pa rin ang apoy na hindi kayang patayin ng mga salitang iyon. Bakit ko nararamdaman na parang may kulang? Bakit tila hindi siya kayang pahirapan ng mga tanong ko? Bakit may distansya? Ang bawat pagdampi ng hangin ay tila naglalarawan ng kabuntot na pananabik. Ngunit hindi ko pa rin alam kung saan ito patungo. "Rose, I can't give you an answer yet," he whispered, and my heart shattered, unsure of what to feel. But in that moment, I knew this wasn't over. Sa mga araw pagkatapos ng aming gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi ko akalain na ang isang tapat na pag-amin ay magdudulot ng ganitong pagbabago sa pagitan namin ni kumpare. Parang ang mga mata niya ay nagkaroon ng ibang liwanag, isang liwanag na malamig na hindi ko kayang intindihin. Ang mga tingin na dati ay puno ng init at hindi masabi-sabing mga saloobin ngayon ay nagiging mabilis. Parang hindi ko na siya kayang abutin. Hindi ko na maramdaman ang parehong pakiramdam ng pagtanggap na ibinibigay niya sa akin noong mga nakaraang linggo. At habang siya'y nagiging malamig, nararamdaman ko ang kakaibang pag-aalinlangan sa sarili ko. Parang bawat hakbang ko ay napapansin, pero hindi ko na alam kung alin sa mga hakbang na iyon ang tama. Ipinagpapaliban ko ang bawat pag-uusap namin. Parang hindi ko na kayang itanong kung bakit siya nagbago. Hindi ko na rin siya tinatanong kung nararamdaman pa ba niya ang parehong bagay tulad ng nararamdaman ko. Bawat pagkakataon na magkakasama kami, ang hangin ay tila puno ng mga hindi nasabi. Ang mga mata niyang hindi ko na kayang basahin. Ang mga salita niyang naging mas mabigat at mas malamig. "Kumpare, bakit? Bakit hindi ka nagsasabi ng kahit anong nararamdaman mo? Hindi ko ba karapat-dapat malaman kung ano ang nangyayari sa atin? Hindi ba't pareho tayong may nararamdaman? Bakit biglang may distansya? May malamig na hangin na naghiwalay sa ating dalawa." At sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang kakaibang tensyon. Ang mister ko, si Alex, ay nagsimulang mapansin ang kakaibang agwat sa pagitan namin. Hindi na ako kasing malapit sa kanya tulad ng dati. At kahit hindi niya direktang tinanong, naramdaman ko ang kanyang mga mata sa tuwing ako'y tinitingnan. Para bang alam niyang may nangyaring hindi niya alam. Sa bawat gabi na kami magkasama, para bang may nakatagong distansya. Si Alex hindi ko na kayang magsinungaling sa kanya. Ang mga pagkilos ko ay tila may ibang kahulugan na. At siya'y nagsimulang magtanong, "May nangyayari ba, Rose?" Tanong niya isang gabi, habang kami nagkakasama sa sala. Ang simpleng tanong na iyon ay nagdulot ng paninikip sa aking dibdib. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Hindi ko kayang ipaliwanag na mayroong ibang lalaki sa mga saloobin ko, isang tao na hindi ko inaasahan, at hindi ko kayang patawarin ang sarili ko para doon. At sa gabing iyon, habang kami magkasama sa kama, hindi ko kayang magsinungaling pa. "Wala, Alex. Wala talaga." Sagot ko, kahit na ang puso ko ay punong-puno ng hindi ko kayang ipaliwanag. Pero ang mga mata ko, marahil, nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita ko. Si kumpare, ang mga tingin ko sa kanya ay hindi ko na kayang itago. Ang matinding nararamdaman ko ay nagiging masakit. Masakit na, dahil hindi ko kayang ipahayag kung ano ito. Kahit anong gawin ko, hindi ko kayang tumakas mula sa mga nararamdaman ko. Ang init ng tingin ni kumpare, ang mga simpleng paglapit niya sa akin ay nagbibigay sa akin ng init na hindi ko na kayang kontrolin.
Ang bawat minsang pagtitig namin ay nag-iiwan ng sugat na hindi ko kayang tupdin. Parang ang kanyang katahimikan ay nagsisilbing panghihikayat, pero ang kanyang malalayong galak ay nagsisilbing pader na nag-iwas sa aming dalawa. Hindi ko kayang pigilin ang sarili ko. Ang damdamin ko para kay kumpare ay nagiging mas matindi araw-araw. Ang mga gabing wala siya ay tila walang silbi. Hindi ko alam kung ano ang nais ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Si Alex, ang asawa ko, ay nandoon at alam kong wala akong karapatang maghanap pa ng iba. Ngunit bakit ba ang puso ko ay mas nangingibabaw kay kumpare? Bakit sa bawat titig na ipinagkakaloob niya sa akin, parang tumitibok ang puso ko ng mas mabilis, tulad ng mga huling araw, hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Ang mga gabi ay puno ng hindi pagkakaintindihan, at ang init ng mga mata ni kumpare ay hindi ko kayang pigilan. Pero si Alex, siya pa rin ang asawa ko, at siya pa rin ang sa isip ko ay naroroon sa bawat sandali. Hindi ko alam kung ano ang aking pipiliin. Hindi ko kayang pumili sa pagitan ng dalawang puso na tila ang bawat isa ay nagsisiksik sa aking dibdib. Saan ba ito patungo? Hindi ko na kayang balewalain ang nararamdaman ko. Habang dumadaloy ang mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang pagkakaibang dulot ng aking mga desisyon. Ang mga tingin ni kumpare, ang mga pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag, ay nagiging matindi. Habang ang mister ko ay abala sa kanyang mga gawain, natagpuan ko ang aking sarili na mas lalapit kay kumpare. Ang puso ko, na matagal nang naguguluhan, ay parang humihigop sa mga titig ni kumpare na may kasamang sigla at kasidhian na hindi ko kayang itago. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat. Isang gabi, habang kami nagkakasama sa sala, ang kanyang presensya ay tila sumabog sa hangin, nagdulot ng isang matinding tensyon na hindi ko kayang kontrolin. Ang mga mata niyang hindi ko kayang basahin, ngunit punong-puno ng mga damdamin, ay nagpatibok sa puso ko ng mas mabilis. Puno ng mga hindi nasabi. Puno ng mga lihim na hindi ko kayang itago. Napansin ko na mas madalas na kami magkasama, magkalapit. Ngunit may kakaibang lamig at init na hindi ko kayang tugunan. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Isang gabi, pagkatapos ng ilang inuming alak, natagpuan ko ang aking sarili sa isang sitwasyon na wala akong magawa kundi sumunod. Ang mga labi ni kumpare ay dahan-dahang sumanib sa aking mga labi, at ang pakiramdam na iyon ay tumagos sa bawat himaymay ng katawan ko. Ang init ng mga halik niya, ang paglapat ng kanyang mga kamay sa katawan ko, ay nagpaalab sa lahat ng aking nararamdaman. Parang nawalan ako ng kontrol sa aking mga kilos, at ang puso ko ay tila nawawala sa sarili nitong landas. Bawat galaw namin ay puno ng tensyon. Bawat pagdampi ng katawan namin sa isa't isa ay parang nag-aapoy. Wala akong naiisip, kundi ang init, ang pagkahulog sa isang huling pagkakataon, na alam kong magdudulot ng mga hindi mababaling sagot. Habang ang mga labi niya ay humaplos sa liig ko, naramdaman ko ang bawat magaan na haplos ng kanyang kamay sa aking balat, at ang bawat paghinga namin ay nagsanib sa isang hindi malilimutang sandali. Hindi ko na kayang pigilan, at sa isang iglap, lahat ng takot at alalahanin ko ay nawala sa hangin. Tumugon ako. Hinayaan ko ang aking sarili na madala sa alon ng mga saloobin at damdamin na sumabog ng sabay. Ngunit habang nagdadaan ang oras, isang malamlam na tanawin ang sumalubong sa akin. Kinabukasan, pagdilat ko sa umaga, ang sakit ng aking kaluluwa ay nag-iiwan ng matinding pagkatalo. Wala akong ibang nararamdaman kundi ang kasalanan at pagdududa. Isang bahagi ko ang nagsasabing mali, ngunit hindi ko kayang itanggi na ang karanasang iyon ay may dalang kaligayahan at init na hindi ko natagpuan sa loob ng maraming taon. Ang katawan ko ay tila nangangailangan pa ng higit,
Ngunit ang konsensya ko ay sumisigaw ng kasalanan. Ano na ang mangyayari? Si kumpare na nasa tabi ko ay hindi nagsalita ng isang salita. Ang mga mata niya ay hindi ko kayang basahin. Ngunit ang mga lihim na iyon ay nag-iiwan ng mas matinding mga tanong. Bago ko pa man magawa ang mga susunod kong hakbang, alam ko na hindi ko na kayang balikan ang mga desisyong ito. May mga hangganan na hindi ko na kayang daanan, at ang nangyaring ito ay isa ng linya na tumawid ako. Isang linya na hindi ko kayang alisin mula sa aking alaala. Habang papalapit ang mga araw, natagpuan ko ang sarili ko na naglalakad sa isang landas na puno ng pagsisisi at pagnanasa. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit alam ko na ang nararamdaman ko para kay kumpare ay hindi ko kayang burahin. Ang takot at kasalanan ay patuloy na naglalaban sa puso ko, ngunit ang kagustuhan ko para sa kanya ay tila lumalak. Ang gabi ay tahimik, ang tanging tunog ay ang dahan-dahang paghinga ko. Nakahiga ako, nakayakap sa aking sarili, ngunit ang mga alaala ng gabing iyon ay patuloy na bumabalik sa akin. Si kumpare, ang kanyang mga kamay, ang kanyang halik, lahat ng iyon ay parang isang lagnat na hindi ko kayang alisin mula sa aking katawan. Bawat sandali, tila ako'y binabalikan ng mga nararamdaman ko at hindi ko kayang itago ang init ng bawat sensasyon na umabot hanggang sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Kung ang mga kilos ko ay simpleng pagkakamali lang o kung may malalim na dahilan sa likod ng aking mga nararamdaman. Ang mga tanong ay patuloy na gumugulo sa aking isip. Ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin agad. Pumapasok sa aking isipan ang mga posibilidad at sa bawat pagpikit ko ng mata, ang mukha ni kumpare ang sumasalubong sa aking alaala. Hindi ko na kayang pigilan pa. Ang mga kagustuhan ko ay naging mas malinaw. Ngunit ang mga saloobin ko tungkol sa mga pagkakamali ay gumugulo sa aking utak. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng masakit na bakas sa aking puso. Lahat ng naramdaman ko ay magkasabay na masaya at malungkot. Puno ng kasalanan, ngunit may kasamang kaligayahan na hindi ko kayang iwaksi habang ang mga alaala ay nagsisilbing parusa. Napagtanto ko na hindi ko na kayang maging ibang tao kundi ako lang. Hindi ko kayang patuloy na magpanggap na ako'y isang asawa na walang sariling buhay, na walang nararamdaman na higit pa sa mga obligasyon ko. May mga bagay na mas mahalaga sa buhay kaysa sa pagiging matuwid para sa iba. At isang bagay na natutunan ko sa mga sandaling iyon ay ang magbigay halaga sa sarili ko, sa aking mga sariling pagnanasa. Habang ako ay natutulog sa kama namin, ang mister ko na hindi ko kayang ipagkait ang pagmamahal ko sa kanya. Naramdaman ko ang bigat ng pagkakaiba ng mga emosyon ko. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi kumpleto. Hindi tulad ng nararamdaman ko kay kumpare. Si kumpare ay naging simbolo ng isang init na matagal ko nang nawalang pakiramdam. Ang mga mata niyang puno ng misteryo at ang kanyang katawan na parang hinahanap ang akin, iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang tingnan ang sarili ko sa isang bagong pananaw. Hindi ko kayang balewalain kung ano ang nararamdaman ko para kay kumpare. Hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko. Ngunit ang pagmamahal ko sa mister ko ay patuloy na naglalaban sa puso ko at natutunan kong mas maging tapat sa aking sarili. Hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang mga nararamdaman ko. Ako ay isang babae, hindi lamang isang asawa. At natutunan ko ngayon na may mga pagkakataon na ang pagmamahal sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa nakasanayang mga tungkulin. Habang ang mga tanong ay patuloy na umiikot sa aking isip, nagsimula akong mag-isip kung anong klase ng babae ako, kung sino ang nais kong maging, at kung paano ko magagampanan ang mga papel na hinihingi ng buhay ko. Ang mga desisyon ko ay nagbigay daan sa aking sariling paglago. Ang proseso ng pagtanggap sa sarili ko
at ang mga paghihirap na dinanas ko upang makilala ang aking mga hangarin. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga susunod na araw, ngunit natutunan ko na ang pagiging totoo sa sarili ko ang unang hakbang patungo sa pagpapatawad sa sarili at sa mga taong mahal ko. Si kumpare at ang gabing iyon ay nagsilbing isang paalala na kahit gaano kapuno ang aking mundo ng mga tanong at pagkatalo, kailangan ko pa ring tanggapin ang aking mga damdamin. At marahil, sa mga susunod na araw, makakahanap ako ng sagot sa mga tanong kong ito, ngunit sa ngayon, kailangan ko munang magpatawad sa aking sarili. Ang mga gabi ko ay punong-puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. At sa bawat araw na lumilipas, nadarama ko ang bigat ng mga lihim na natuklasan ko. Pinilit kong balikan ang bawat detalye ng mga nangyari. Ang mga sandaling iniwasan ko, ang mga pahiwatig na hindi ko nakita. Ang lahat ng iyon ay nagpatibay sa isang masakit na katotohanan. Ang asawa ko, na pinili kong ipaglaban, ay hindi na ang lalaking minahal ko. Siya pala ay may mga lihim na matagal nang itinagong kabuntot ng kanyang mga desisyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong maghukay ng mga katotohanan na masakit na nagbigay daan sa isang malupit na pagkabukas ng aking mata. Habang nagsusuri, ako ng mga mensahe at mga pahiwatig na iniwan ng aking asawa. Unti-unti ko ring natuklasan ang katotohanan. Alam niyang may relasyon kami ni kumpare. At ang masakit, ang lahat ng iyon ay hindi isang aksidente. Isang plano pala. Pinili niyang gawing bahagi ako ng kanyang laro. Ang magpanggap na ako ay ang nawawalang asawa habang ang mga detalye ng aking buhay ay ginamit upang ikulong ako sa isang sakit na siya pala ang may pakana. Ang bawat hakbang na itinakda niya sa harap ko ay tulad ng isang maze na hindi ko kayang lutasin noon. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas sa mga patibong na nilikha niya. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang maging bulag sa lahat ng nangyari. At sa bawat pag-alala ko sa mga pagkakataon na iniwasan ko ang mga signal, sa bawat sandali na nararamdaman ko ang hangin ng takot at kawalan ng tiwala, muling bumangon sa aking harapan ang katotohanan. Ang lahat ng pagmamahal na ipinakita niya ay isang kasinungalingan. Isang hakbang patungo sa kanyang sariling kalayaan. Ang kalayaan na nakuha niya mula sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga kalkuladong hakbang. Ang sakit ay nagmumula sa kamulatan, ngunit ang galit na nararamdaman ko ngayon ay hindi na nakatali sa mga alalahanin ko. Hindi ko na kayang pigilan ang mga emosyon ko. Nandiyan na ang mga sagot sa mga tanong ko, at sa bawat sagot ay nadarama ko ang isang uri ng kalayaan. Ang kalayaan mula sa pagkaalipin ng pagmamahal na napuno ng kasinungalingan. Ang kalayaan mula sa isang buhay na itinago sa dilim ng mga pagkakamali. Naramdaman ko ang isang matinding pagpapasya, ang pagbabalik loob sa aking sarili, ang muling pagpapasya sa kung sino ako. Hindi ko kayang maging isang biktima ng mga desisyon ng iba. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay na wala akong kontrol. At sa wakas, naramdaman ko ang lakas na hindi ko akalain na kaya ko. Handa akong tanggapin ang mga pagkatalo, ngunit hindi ko na kayang magpatuloy sa isang relasyon na puno ng pagpapanggap. Nais ko na maging malaya. Nais ko na muling magdesisyon para sa sarili ko, para sa aking katawan at sa aking kaluluwa. Ang pakiramdam ng takot ay hindi ko na nararamdaman. Bagkus, naramdaman ko ang isang malalim na kagalakan. Kagalakan mula sa aking sariling lakas. Mula sa aking sariling mga desisyon. Ang mga susunod na hakbang ko ay magdadala sa akin sa isang bagong simula. Isang simula na hindi batay sa pagkatalo, kundi sa muling pagtataguyod ng aking sariling dignidad. At habang tinitingnan ko ang aking mga kamay,
Alam ko na ang bawat hakbang na tatahakin ko ay hindi na magpapaalipin sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sa bawat desisyon ko, muling makakakita ng liwanag. Ang mga lihim ay natuklasan. Ngunit, ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagbabalik sa aking sarili. Isang babae na muling natutong magtiwala. Ang mga araw na sumunod sa mga pagtuklas ko ay nagdala ng isang biglaang pagbabago. Para bang ang lahat ng mga piraso ng isang puzzle ay biglang nagsanib at ang lahat ng nangyari ay nagkaroon ng isang kasagutan na hindi ko kailanman inaasahan. Sinimulan kong suriin ang bawat detalye, bawat bahagi ng aking buhay na namiss ko, at doon ko natuklasan ang isang katotohanan na tumama sa akin tulad ng isang suntok sa tiyan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paanong nagising ako sa mga sandaling iyon. Pero alam ko na mula noon, wala nang balik ang lahat. Ang relasyon namin ni kumpare, na sa simula ay nagmisto lang isang lihim na romansa, ay hindi pala isang aksidente. Hindi ito simpleng kagustuhan o isang pagkakamali. Isang planong pinag-isipan at ipinanganak mula sa isip ng aking asawa. Alam ng asawa ko ang lahat. Bawat halik, bawat pagdapo ng aming mga katawan, bawat titig na tinagpo sa dilim. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang malupit na plano, isang estratehiyang naglalayong pagtakpan ako upang maging sapat na ebidensya sa kanyang annulment. Ang sakit na dulot ng pagsisi sa sarili ko ay halos hindi ko kayang tiisin. Ang pagkatalo ko ay naging mas mabigat nang malaman ko na ako pala ang ginamit, isang pawn sa kanilang paglalaro ng kapalaran. Ganoon na lang ang kabiguan ko, ang asawa ko, ang lalaking akala ko'y magmamahal sa akin, ay nagplano pala ng lahat ng ito upang mapatibay ang kanyang layunin. Kasama ko siya sa bawat sandali ng mga taon, ngunit hindi ko nakita ang tunay niyang mukha. Ang lahat ng pagmamahal na ipinaabot niya sa akin ay isang kasinungalingan, isang hakbang patungo sa kanyang sariling kalayaan. Habang ako'y tinitimbang ang mga nararamdaman ko, nadarama ko ang isang matinding kalungkutan, isang pagkabigo na masakit, ngunit may kasamang kalayaan. Ang kalayaang magising sa katotohanan, kahit na masakit, ang lahat ng itinagong pagmamahal at pagkabigo ay pwedeng itapon at mapagtanto na hindi ko na kailangang magpatuloy sa buhay na iyon. Pero bago ko pa man lubusang makuha ang kalayaan ko, isang bagay ang nagpalubog sa akin sa karagdagang kalituhan. Si kumpare ay naglaho, para bang isang hangin na dumaan sa aking buhay. Nagbigay init at kaligayahan, ngunit ngayon ay isang alaala na lang, isang wala na. Walang tawag, walang mensahe, wala ni anino ng kanyang presensya. Bago ang lahat ng ito, pakiramdam ko'y may espesyal na connection kami ni kumpare. Ang bawat sandali ay nagliliyab sa init, isang nararamdamang hindi ko kayang kalimutan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, tila siya'y naglaho ng parang bula. Ni hindi ko alam kung may dahilan siya o kung ako lang ba talaga ang nagbigay ng kahulugan sa lahat ng iyon. Ang kasinungalingan ay masakit, ngunit ang pagka-disappear ni kumpare ay parang isang sugat na pinapalala pa nang hindi ko malaman kung saan siya nawala. Wala na akong kasiguraduhan, ang lahat ay naging ulap. Ang mga hinagpis ay naghalo sa kagalakan, ang mga pangarap ay naging mabigat na alaala. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung siya ba ay nagsimula ng isang laro, o kung ako lang ang nagbigay ng kwento sa aming kwento. Ang sakit ay walang katapusan. Sa aking mga mata, ang pagmamahal ni kumpare ay isang ilusyon na ipinataw ng aking utak. Ngunit ang mga halik, ang mga haplos, ang mga titig, lahat ng iyon ay nagsisilibing alaala na tila hindi ko kayang limutin. Ngunit sa paglipas ng mga oras, ang lahat ay naglaho na. Ako'y naiwan mag-isa, ang puso ko'y naguguluhan, naglalakad sa pagitan ng mga tanong, nang hindi matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ang mga araw na sumunod sa mga pagtuklas ko ay nagdala ng isang biglaang pagbabago.
Para bang ang lahat ng mga piraso ng isang puzzle ay biglang nagsanib. At ang lahat ng nangyari ay nagkaroon ng isang kasagutan na hindi ko kailanman inaasahan. Sinimulan kong suriin ang bawat detalye, bawat bahagi ng aking buhay na namiss ko, at doon ko natuklasan ang isang katotohanan na tumama sa akin tulad ng isang suntok sa tiyan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paanong nagising ako sa mga sandaling iyon. Pero alam ko na mula noon, wala nang balik ang lahat. Ang relasyon namin ni kumpare, na sa simula ay nagmistulang isang lihim na romansa, ay hindi pala isang aksidente. Hindi ito simpleng kagustuhan o isang pagkakamali. Isang planong pinag-isipan at ipinanganak mula sa isip ng aking asawa. Alam ng asawa ko ang lahat. Bawat halik, bawat pagdapo ng aming mga katawan, bawat titig na tinagpo sa dilim. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang malupit na plano, isang estratehiyang naglalayong pagtakpan ako upang maging sapat na ebidensya sa kanyang annulment. Ang sakit na dulot ng pagsisi sa sarili ko ay halos hindi ko kayang tiisin. Ang pagkatalo ko ay naging mas mabigat nang malaman ko na ako pala ang ginamit, isang pawn sa kanilang paglalaro ng kapalaran. Ganoon na lang ang kabiguan ko. Ang asawa ko, ang lalaking akala ko'y magmamahal sa akin, ay nagplano pala ng lahat ng ito upang mapatibay ang kanyang layunin. Kasama ko siya sa bawat sandali ng mga taon, ngunit hindi ko nakita ang tunay niyang mukha. Ang lahat ng pagmamahal na ipinaabot niya sa akin ay isang kasinungalingan, isang hakbang patungo sa kanyang sariling kalayaan. Habang ako'y tinitimbang ang mga nararamdaman ko, nadarama ko ang isang matinding kalungkutan, isang pagkabigo na masakit, ngunit may kasamang kalayaan. Ang kalayaang magising sa katotohanan, kahit na masakit, ang lahat ng itinagong pagmamahal at pagkabigo ay pwedeng itapon at mapagtanto na hindi ko na kailangang magpatuloy sa buhay na iyon. Pero bago ko pa man lubusang makuha ang kalayaan ko, isang bagay ang nagpalubog sa akin sa karagdagang kalituhan. Si kumpare ay naglaho. Para bang isang hangin na dumaan sa aking buhay, nagbigay init at kaligayahan. Ngunit ngayon ay isang alaala na lang, isang wala na. Walang tawag, walang mensahe, wala ni anino ng kanyang presensya. Bago ang lahat ng ito, pakiramdam ko'y may espesyal na koneksyon kami ni kumpare. Ang bawat sandali ay nagliliyab sa init, isang nararamdamang hindi ko kayang kalimutan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, tila siya'y naglaho ng parang bula. Ni hindi ko alam kung may dahilan siya o kung ako lang ba talaga ang nagbigay ng kahulugan sa lahat ng iyon. Ang kasinungalingan ay masakit, ngunit ang pagka-disappear ni kumpare ay parang isang sugat na pinapalala pa nang hindi ko malaman kung saan siya nawala. Wala na akong kasiguraduhan. Ang lahat ay naging ulap. Ang mga hinagpis ay naghalo sa kagalakan. Ang mga pangarap ay naging mabigat na alaala. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung siya ba ay nagsimula ng isang laro, o kung ako lang ang nagbigay ng kwento sa aming kwento. Ang sakit ay walang katapusan. Sa aking mga mata, ang pagmamahal ni kumpare ay isang ilusyon na ipinataw ng aking utak. Ngunit ang mga halik, ang mga haplos, ang mga titig, lahat ng iyon ay nagsisilibing alaala na tila hindi ko kayang limutin. Ngunit sa paglipas ng mga oras, ang lahat ay naglaho na. Ako'y naiwan mag-isa. Ang puso ko'y naguguluhan, naglalakad sa pagitan ng mga tanong, nang hindi matukoy kung ano ang totoo, at kung ano ang ibig sabihin na sa harap ko sila ngayon, ang asawa ko at si kumpare. Ang mga mata ko'y puno ng galit at kalungkutan habang tinitingnan ko silang dalawa, ang mga kalaban ko sa laro ng buhay, ang mga lihim na itinagong matagal na panahon, ang mga kasinungalingang matagal nang naitago. Lahat ng iyon ay ngayon ay nagsusumigaw sa loob ko, naghahanap ng hustisya. Bumuntong hininga ako,
Sabay-sabay na pinapawi ang pagod sa aking katawan at sa aking isipan. Anong akala nyo? Ang sabi ko, halos hindi ko na kayang pigilin ang sakit na lumabas mula sa aking dibdib. Akala nyo ba'y madali akong manipulahin? Na hindi ko makikita kung ano ang nangyayari? Akala nyo ba'y wala akong nararamdaman? Sabay-sabay silang tumahimik. Ang asawa ko, si Greg, ay mukhang naguguluhan. Ngunit ang kanyang mga mata na matagal ko nang nakita, ay tila hindi ko na kayang basahin. Si kumpare naman, tahimik lang, nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga kamay ay nakakuyom at ang hitsura niyang matalim ay parang nagtatago ng maraming bagay. Alam mo ba, Greg, sabi ko habang tinutok ang mga mata ko sa kanya, na ang lahat ng ito'y pinagplanuhan mo? Ang lahat ng mga taon na akala ko'y magkasama kami sa iisang landas ay nauwi pala sa isang masalimuot na laro. Ang pagmamahal na ipinakita mo, ang mga pangako, lahat ay bahagi lang ng isang plano para magtago ka mula sa iyong mga kasalanan. Si kumpare, pati siya, ikaw lang ang may kasalanan. Ang puso ko'y tumaas at bumaba, at ang sakit ay nagdulot ng matinding init sa katawan ko. Napansin kong tumingin si kumpare sa akin nang may isang saglit ng pagtataka, ngunit agad din siyang nag-alis ng mata. Hindi ko na kailangang magtaka pa. Naramdaman ko ang puot at sakit na dumadaloy sa kanyang katawan, pati na ang hiya na parang ang pagkakasala nila ay sumabog sa bawat sulok ng silid. Tumingin ako kay kumpare. Alam mo ba kung anong klaseng pakiramdam ang iparamdam mo sa akin? Ang sakit na nararamdaman ko sa tuwing naaalala ko ang mga sandaling akala ko'y may pagkakaisa tayo. Pero lahat pala ng iyon ay para lang palubugin ako sa iyong mga plano. Wala siyang itinangi, wala siyang itinanggi. Tahimik ako saglit. Naramdaman ko ang pag-agos ng mga luha sa mga mata ko. Hindi ko na kayang itago ang lahat ng nararamdaman ko. Ngunit sa kabila ng sakit, may naramdaman akong matinding lakas. Ang mga taon ng paghihirap at pagpapatawad ay nauwi sa isang pirasong katotohanan. Ang aking sarili, ang aking katawan, isipan at kaluluwa. Hindi na ako magiging biktima ng mga kasinungalingang ito. Ako ang magpapaubaya sa sarili ko at ititigil ko ang pagiging saksi sa mga maling gawain. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko pa rin alam kung ano ang susunod. Si Greg, ang asawa ko, ay hindi nakatingin sa akin ngayon. Parang nagsisisi, ngunit wala siyang magawa. Si kumpare naman, hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa aming dalawa. Ngunit isang bagay lang ang malinaw. Ako na ang may hawak ng kapangyarihan sa aking buhay. Tumahimik akong nakatayo at tinitigan ko sila ng may pagsisisi at matinding kalakasan sa aking mga mata. Nais ko nang magbago. Nais kong makalaya sa takot, sa kasinungalingan, at sa mga gabing puno ng pagmumuni at pagdududa. Pumunta ako sa harap nilang dalawa, hindi ko na kayang tumahimik pa. Ngayon, maghahanap na ako ng kalayaan, sabi ko, at sa bawat salitang iyon, naramdaman kong parang natanggal ang bigat sa aking mga balikat. Hindi na ako magiging biktima. Hindi na ako maghihintay. Kung maghihiwalay kami ni Greg, ayos lang. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na magsimula ng bago, ayos lang din. Ako na ang magdedesisyon sa sarili ko. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang lakas ko. Ang lakas na matagal ko nang hinahanap. Ang lakas na hindi ko na kailanman ipagkakait sa sarili ko. Walang sino man ang makakapigil sa akin ngayon. Ang buhay ko ay nasa aking mga kamay. At ngayon ko lang natutunan kung gaano ako, mga kasirin, salamat sa pagtangkilik at pagsama sa isang kwento ng pagmamahal, kasinungalingan at lakas. Tandaan, sa bawat pagsubok, may pag-asang muling magsimula. Huwag kalimutang magtiwala sa sarili at sa iyong halaga. Hanggang sa muli, mga kasirin.